Anak, good morning. Kamusta ka na, anak? Love you. Ayan po, nagpa-check up din po ako sa May Marian kasi doon nagpa-check up yung anak kong bunso. Ito po ay pinasarado ng mister ko kasi natatakot po sila. Kasi yun nga po, nagpaparamdam talaga. Tawagin niyo po siya, kaagad po magpaparamdam, lalo na yung mga kaklose po niya. Ayan. Tapos kahapon dito, yan, lalagyan ko lang po ng katang. Yan, para hindi po tayo magsarado. Ilang beses po ito na umisod po siya. Kahit meron na po siyang katang. Yan, tapos buksan ko lang po ito kasi napakainit. Yan, tutuloy ko lang po ito para ayos. Yan. Inuop na to ng mister ko. Pero dati-dati, hindi siya inuop kasi lagi nandito yung anak ko nga pong panganay. Yan, napakalakas ng aircon. Gagawin ko lang siyang, ayan, gagawin ko lang siyang 24. Yan, lamigin po tayo. Yan, ngayon po, habang, kasi papunta dito yung boyfriend ng anak ko, si Oli. Habang wala pa siya, magbibideo na ako kasi dito siya mamaya mag-i-stay. Ayan. Ngayon po, dito muna tayo. Tutuloy ko lang po yung pagtitiklob ko kahapon. Hindi tayo magkukwentuhan. Ayan, teka lang po. Yan. Hindi ko siya ino-off para dire-diretso rin po yung pag-e-edit. Tapos, ayun nga po, para natural talaga. Kasi ako pag nanonood din ako ng iba, yung parang mas gusto ko yung natural. Kaysa sa maraming cut-cut. Ayan. Ngayon po, yun nga po, ako po ay nagpa-blood test din po. Tapos, ang pinaka-normal ay 90 to 105. Yan. Ang akin po ay 210. Kumbaga, mataas na rin po yung sugar ko. Kaya sabi dito ng mga nanay, kasi mga nanay ko po may diabetes, 35 years old pa lang po siya, pero ano po siya, kasi ngayon 70 years old na yung nanay. Yun po, talagang alaga lang talaga sa check-up at saka sa gamot. Tapos yun nga po, pati mga tiyahin ko, mga pinsan namin, may mga diabetes. Tapos ang diabetes daw po ay parang pag once na meron kang ganyan, magkakatropa daw po yan, yung cholesterol, yan, high blood, yan. Tapos yung mga pinakamalupit, kapag napabayaan na nga daw po, ay yun nga po yung mga komplikasyon na, yung sa kidney, tapos yun nga po yung sa puso, yung mga ganun. Kaya kapag meron kayong mga kahit sipon po yan na nararamdaman ninyo, magpa-check up na po kayo. Yan, ganun pala silang katitindi. Pero mas tumitindi daw po yan, kagaya po ng sinabi po ni Dr. Willie Ong, mas tumitindi kapag ka nai-stress ang tao. Na tingin ko, totoo po yun, na sa stress din po yan. Na-stress siya sa ibang tao. Kagaya po nung anak ko nga pong bunso, kagaya ng na-share ko nga po sa inyo, na ikwento ko nga po, na yung aking bunso ay ano po siya, hindi na siya makalakad ng umaga dahil nung gabi gumawa ng eksena yung aking anak na panganay na parang gusto nang umalis dito sa bahay namin kasi gustuhin namin yung kanyang ex, na ako nagpumilit na anak, napakarami dyan, hindi lang yan ang magkakagusto sa'yo, pinagdasal ko pa po yan sa Malaberin ng Manawag, kaya ako rin po yung mga nag-push na iba na lang. Baga, pagdating sa iba, hindi ako tututol basta't nakita ko na maayos. Nagwawala siya, alam niya mga kabataan ngayon. Pero pinagdaanan ko rin po yan dati. Pero mister ko, yun po, mabait po yung mister ko. Kumbaga, hindi ko rin naman pinagsisihan kasi mabait yung mister ko. Hindi po siya nananakit. Bagamat nag-aaway, pero walang sakitan na nagaganap. Ako pa yung magbabato sa kanya. Kaya dati-dati, ang aming mga plato ay naging plastic na lamang kasi
binabato ko, nabasag na yung mga babasagin. Yun, ganun po. May pag-uugali rin talaga ako, mga bossing. Siyempre, wala naman taong talagang sobrang bait. Yan. Itong anak ko, mabait po yan, pero pasaway pagdating sa usapin ng love life. Yan. Sa love life talaga siya sablay. Wala naman taong perpekto. Ayun nga po, na-stress kasi nung gabi, gustong umalis ng mister ko. Ngayon, sabi ko, pag umalis yan, sigurado mag-aasawa na yan. Ngayon, sabi ko sa anak ko, may hawak po siya na matilos na bagay. Pag daw hindi siya pinakawalan, hindi siya pinaalis, siya daw po ay sasaktan ng sarili. Ang sagot ko, saktan mo na lang ako na lang ang saktan mo. Basta hindi ka pwedeng umalis. Sasaktan mo muna ako, anong mangyari sa akin, basta hindi ka aalis dito. Kumbaga, anuhin mo na ako kung gustong-gusto mo talaga ako. Hindi naman puro niya ginawa. Tapos yung anak kong bunso, iyak po siya ng iyak, niyayapos niya po yung ate niya. Sabi, ate, huwag mo kami iwan, iyak siya ng iyak. Tapos nung kinabukasan na ng umaga, ayun po, hindi na makalakad yung anak ko. Kaya alam ko talaga sa stress po siya, sa stress. At itong mga nakalipas na araw, hindi ko alam kung anong pina-stress ng aking anak, kung ito ay sa pag-aaral. Sabi ko mga po sa kanya, anak, huwag mo stressin ang sarili mo sa pag-aaral. Kasi wala naman sa ganyan yan. Wala yan sa mga, para sa akin, wala sa natapos. Marami nga dyan, ang yayaman yung mga kilalang mga mayayaman na hindi nakapagtapos, pero mayayaman. At sila po'y masipag, madiskarte, kumbaga, yun ang aking sa kanya, huwag mo stress sa sarili mo. Yung pala sa ibang bagay siya na stress na hindi ko nalalaman. Kaya parang pinagsakluban ako ng langit nung nalaman ko na sobrang paghihirap ang pinagdaanan niya sa ibang tao. Ayan, tapos bagamat wala na po sila ng parang 4 months, pero bumabalik-balik pa rin po yung tao. Kaya parang feeling ko may kaugnayan pa rin to kung kaya dahil siya ay na-stress, dahil parang sila lang nakakaalam po nito. Pero ano man, tapos na po ang lahat. Wala na akong magagawa dahil ayan na, mas masyadong nag-trigger na yung kanyang karamdaman dahil yun nga po sa nadagdagan pa ng stress. Yan. Kaya sabi ng mister ko ngayon, nag-aalala sa akin, huwag daw akong masyadong stress, huwag ko masyadong isipin ang aking anak. Tapos may mga nagsasabi sa akin, alam mo sis, nagre-repost daw po ng aking pong video, parang respeto na lang sa taong namatayan. Pag namatayan kayo at naranasan nyo rin po ito, mararamdaman nyo kung ano yung nararamdaman ng taong namatayan. Ayan, kumbaga, respeto na lang. Pero kung wala kayong respeto, tuloy nyo lang po yan. Hayaan nyo, pinapasikat nyo rin po ako. Kumbaga, inaano nyo rin po. Pero, masakit po yun bilang sa taong namatayan. Ganon din po sa mga basher, sa mga kung ano. Kumbaga, hindi talaga, ang isang vlogger, kumbaga, huwag kang masyadong magbasa ng mga, kasi kanya-kanya opinion yan. May opinion na maganda, may opinion na pangit. Pero para sa akin, mas okay din na may basher. Kasi parang, kung lahat naman po yung magaganda, parang siguro yung iba, parang plastika na parang hindi sinasabi yung totoong nararamdaman. Ganon. Para sa akin, okay lang din kung may basher po kayo. Ngayon, kanya-kanya kasing opinion po yan. Yan. Pero para sa akin, lalo na sa taong namatayan na napakasakit sa kalooban bilang isang ina, tapos magsasabi ng mga masakit o kaya yung mga taong natatamaan o sinabi ko sa video na sino man na nagpasakit sa aking anak ay mamatay na rin kayo, yung ganon. Ngayon, kung sino man yung nagmamalinis, konsensya nyo na po yun, alam naman ng itaas kung ano yung mga naganap at marami rin akong pruweba. At saka pwede rin ako na bumalik sa barangay, kagaya ng ginawa namin, ilang beses namin ginawa na gustong-gusto na namin ipakulong. Yung ganon, pwede rin kong gawin po yun. Ngayon, kumbaga, yung mga nagmamalinis, kung ano mga pangit na sinasabi, ay bahala na po ang itaas sa inyo. Kumbaga, kayo rin na magdadala po niyan. Basta pag kayo namatayan, mararamdaman nyo kung anong nararamdaman ko. Ayan. Tapos, sabi nga ng mister ko, baga, huwag daw ako masyadong paka-stress. Alam ko, lilipas din. Kasi nandyan naman yung anak kong bunso. Meron pa, nandyan yung mister ko, nandyan yung anak kong bunso, nandyan yung pamilya ko din na nag-concern po sa amin. Alam ko, lilipas din to. Kasi ako yung tipo ng tao, pag halimbawa, nagagalit ako, meron akong nasita na mali. Ngayon, daldal ako ng daldal. Pero pagka lumipas din, titigil din po. Ganun din. Ako ngayon tipo ng tao na walang kakwenta-kwentang magalit. Para ako si Raulo. Ngayong galta-galta ko, maya-maya lilipas na, babatiin na kita or kaya po pabawi, manilibre ako o bibigyan kita ng ganito.
yung mga ganon. Kaya kilala na ako nandito, yung mga dito sa paligid namin. Ako yung tipong taong ganon. Kaya minsan naiinis ang mister ko. Sabihin sa akin, nakukuha mo pang makipagkwentuhan doon, nakukuha mo pang papuntahin dito, bagamat matindi na yung mga ginawa sa atin. Ang kawikaan ko naman, siya rin naman na magdadala nun. Kung ano man yung mga ginawa niyong kalukuhan o kung ano man yung kawalang yan na ginawa niya, siya rin na magdadala nun. Kasi naniniwala rin ako talaga na dun sa karma. Yan, bagamat ikaw yung gumawa ng kawalang niyaan, yan. Ngayon, etong sa ano namin, sa pangyayari sa amin, nasa lahi po talaga namin. Wala itong, kumbaga sinasabing kulam, ginamitan ng kaliwa, na yun nga po, yung maaaring kinarma, mga ganon. Bakit yung mga may diabetes, may lahat ba ng may diabetes, lahat ba na may karamdamang kinakarma? Hindi po yan, wala po yung ganyan. Yan po ay nasa lahi or kinakain. Pero ako, aminado ako, matigas ang ulo ko, malakas po kaming kumain. Totoo po yan. Yung anak kong panganay, malakas kaming dalawa, talagang malakas kaming kumain. Mapamatamis, lahat ko ano yung masarap. Tapos mahilig pa po kami sa mga eat all you can, yung mga ganon. Tapos additional pa, bukod sa pagkain, may lahi nga po kaming may diabetes. Yan, yung nga po nanay ko, yung iba nga po mga tiyahin ko, doon na, halimbawa, doon na pumanaw, yung mga ganon. Lahat ng mga pinsan ko, sa side ng mga nanay, sa side din ng mister ko, yung nanay niya may diabetes. Kumbaga, nasa lahi talaga, kaya yung iba nag-iingat. Kaya lang sa amin mga bossing, dahil mahilig talagang kumain, maging sa matatamis, at isa rin ako sa matigas ang ulo po dyan, ay yun nga po, nasa lahi namin. Kaya pag may nagsabi sa akin, Miss Apple, magpatingin ka kay ano kasi biglaan, bakit gano'n? Kasi po, bakit yung sa anak kong bunso? Ang nangyari lang, dumaing kasi yung anak kong bunso. Pero sabi ng doktor, isang araw lang daw po ang hindi namin pagdala sa aking anak na bunso. 50-50 na rin po, ICU na ang bagsak po niya. Buti na agapan. Pero nung panahon na yon, nagmamadali na po ang nurse kasi nag 525 po ang sugar ng aking anak na bunso. Tapos napakababa ng kanyang potassium. Yun po yun. Kaya, kumbaga, parang hindi sa ano, kasi may findings ang doktor. Kasi alam ko sa mga yung nagamitan ng mga kaliwa, yung mga ganon, ay yung walang makita ba yung doktor. Or kaya, sabi naman nila, ay parang bibigyan ng karamdaman para ano, kaya lang nasa lahi po namin kumbaga, lahi po namin. Kumbaga kung kami lang, mag-iisip ako, bakit kami lang? Wala naman kaming lahi ng ganito, wala kami. Kung gano'n ang pangyayari, kaso nga lang po, nasa lahi po namin. Pero isa ako sa mahilig dyan. Kaya lang po medyo bumagsak po sa akin. Kaya parang ngayon papahinga po muna ako kasi halos dito sa mga rekomenda ay wala silang sinabing ganun. Parang ang sabi pa nga po nila, kung ikaw ay naging successful ngayon, pagdating sa mga anak mo, sa panganay mo, kahit anong ibenta niyan, magaling magbenta yan. Pero alam ko, magaling talaga magbenta ang anak ko. Magaling po talaga yan. Ako nga po ay nagsimula lang sa 5,000 pesos na inutang ko pa sa aking anak na panahon na yon wala siyang jowa noong panahon na yon. 5 years ago, wala siyang jowa. Siya po yung tipo na kung ano yung ginagawa ko, gagawin din po niya. Nag-vlog po ako, nag-vlog din yung anak ko. Tapos, nagtinda ako ng kung ano-ano. Nagtinda rin naman po siya ng damit. Ayan, yung damit naman yung sa kanya. Parang may usapan kami. Ito yung sa akin, ito yung sa kanya yung damit. Kaso nga lang, nakita ko yung damit niya, hindi niya na napupush. Kaya ako na yung nag-push. Kaya yung ibang damit niya, isinama ko sa paninda ko. Kaya sabi ko, magdadamit na rin ako anak. Yung damit mo na hindi mo na natitinda, ako na magtitinda. Yun po yung istorya po nun. Kaya nagtinda na rin po ako ng damit. Kaya nagla-live din po ako ng damit. Pero karamihan po doon sa mga tinitinda ko ay yung mga bulto-bulto na natira po niya. Na sayang naman kapag hindi ko binenta. Ayan. Tapos marami po mga nagko-comment sa akin na hinihingi po yung damit ng aking pong anak. Ngayon, masasabi ko lamang po, bawal daw po ang mabigay ng damit kapag hindi pa nakakaisang taon. Pag nakaisang taon naman po, kaya tinitiklop ko po ito ng maayos. Gusto ko parang yung ma-maintain po, yan po yung mga gamit po niya. Ultimo mga scratch po niya, hindi ko itatapon. Kasi syempre pag anak mo, special sa'yo ang bawat bagay. Yun nga pong kumot na ginamit niya, nagamit ko na mumurahing kumot lang. Kasi mga binili ko sa anak ko, mga comforter, magaganda. Syempre, pagdating sa mga anak natin, gusto natin yung pinaka-the best kahit sa mga nanay, mga luma na, mga pinaglumaan, okay na po yun. Huwag lang po sa mga anak. Gusto natin maibigay ang the best para sa anak. Nagtaka lang po ako sa kanya, bakit yung kumot ko na
na pangit, na mura lang na 170 or 80 po yun, na binili ko lang po dun sa Divisoria na nagpunta ako. Yun yung ginagamit niya ng mga nakalipas na linggo. Natuwa naman ako kasi nasa isipan ko, ito yung dadaling ko sa ospital. At para, mayayakap ko po siya. Yan, kasi yun nga po yung sinabi ng doktor na parang 50-50 na po siya. Parang tapos ng unang araw na nagpakita po siya sa akin. Parang alam ko na yung kahahantungan, pero hindi kami sumuko, ginawa po pa rin namin ang lahat. Kaya malaki rin po yung naging bill po kasi kahit sabihin na parang alanganin na, kagaya po na halimbawa, yung sinitiskan po siya, pagbalik po niya, hindi na po talaga siya nahinga kasi sabi nga po, oxygen na lang daw po yung nagpapatakbo. Kaya akala daw namin nahinga kasi oxygen na lang daw po yun. Ayun, kaya pinatubuhan po siya. Sabi sa akin, ano mami, gusto mo pa ba madagdagan? Baka sakali. Yung mga baka sakali na lang, lahat po ginawa. Yun po, kaso lang yung palang lahat ng mga ginamit niya nung siya po ay pumanaw na. Dapat po pala isasama yun sa hukay. Yun po, kaso lamang, ang nangyari po, ay dahil nagkaroon nga kami ng problema kasi akala po talaga namin malilibing siya sa Centennial. Na nainis nga ang nanay kasi 4 po yung lote doon ng nanay. Hindi daw pwedeng ilibing doon kasi fully book na daw po sila kasi nataon na November 1 November 2 yung fully book pa rin po sila November 2. Ang pinaka-available na lang po ay November 7 na hindi naman po pwede siyang ilibing na November 7 dahil namatay po siya sa kidney. Kapag po sa kidney ikinamatay, panas po yung tao. Kaya kung mapapansin ninyo, panas po siya. Sagad na daw po yung pinaka nilagay doon kasi once na tinurukan pa daw po siya, puputok na yung mga balat. Kaya nakataklob yung kamay niya kasi manas na manas yung kamay. Kaya anong nangyari po, yung kanya pong pinaglagyan, yung kabaong po niya, metal po yun, yung pinaka mahal pa yung ami pong pinili po doon sa yon. Kasi metal, naisip ko, matibay, masafe yung anak ko doon. Parang nagas namin doon ay 175,000. Pero hindi pala siya pwedeng nga po dahil fully booked daw po. Kaya nangyari, pinakremate na lang po, parang no choice na kasi hanggang 5 days lang ang pwedeng yung kasi puputok daw po yung balat. Kaya na-cremate po siya. Tapos, parang napakiusapan ng November 4, kaya kaso, nung binalikan kasi pinag-isipan na namin kasi nag-decision na kami sa cremation. Tapos sabi, pag-usapan ng nakiusap yung kapatid ko na November 4 kung pwede. Ayun, sabi pinaka-pinali, sige November 4. Pero nung bumalik na kinabukasan ay hindi na naman pwede. Kaya pinaka-pinali, kiniremate po siya. Tapos saktong-sakto nga po, sabi ko, kukunin ko tong bahay na to para sa'yo anak, para nakikita ko yung galawan ninyo kasi baka masaktan ka. Kasi yun nga po, dati yung pinost ko na nagpasapasa po yung katawan po niya. Dahil kumbaga pinapatulan po sila, nagkakasakitan po sila. Ayun nga po, ay gusto ko pag nagkaroon ng asawa ang aking anak, dito lang siya, nakikita ko siya. Ayun. Nagkataon naman po na ganyan po yung nangyari sa kanya. Kaso, nagkataon din na hindi siya pwedeng ilibing nga po doon sa kung saan lupa ng nanay. Ay parang siguro tinoon talaga na gusto niya dito. Kaya, kumbaga dinala ko siya dito. Pero sabi nila, parang nasa iyo kung gusto mo lang siyang Kaso, siguro sa ngayon, hanggang di pa ako nakaka-move on, hindi muna. Kumbaga, mas gusto ko dito, pag araw-araw kasi tuwing umaga, namimiss ko siya, sinisindihan ko siya ng kandila. Na mali po pala na ino-off daw yung kandila. Kasi, ino-off ko po siya. Pagtas ko po siyang ipagdasal, ino-off ko na yung kandila. Sabi, after 40 days, saka daw po i-off. Ngayon, iniisip ko, kasi sinasarado po namin to, siguro magdadala na lang ako ng kandila doon sa kabila, para nababantayan ko yung kandila. Diba, syempre nakakatakot naman po na iwanan na bukas yung kandila, paano kung mag-init yung lagayan, yung mga ganong mga or kaya ibababa ko na lang dito para in case man na mag-init yung lagayan, sa may tiles po siya at hindi siya sa mismong kahoy. Ayan, kaya yun po, ako po yung magpapa-check up sa doktor ng aking mister. Ayan, na-chika ko na kayo na hindi naman ako nagtitiklop. Ayan, para isa lang po kaming doktor. Pero may sinasabi ang nanay na parang nirekomenda sa Asian Hospital na parang may doktor na magaling tungkol sa, yun nga po, yung parang pag-aalaga sa mga may diabetes. Ayun. Tapos, parang mag-iisa na lang kaming doktor, kaming 3. Tapos yun, asahan na talagang papayat po ako
magda-diet po talaga. Kasi, yun nga po, mister ko umiiyak. Sabi ko, huwag kang umiyak, para kang sira ulo eh. Kaya nga, kahit sabihin mataas na yung sugar ko, buti naman, maaagapan pa naman to, hindi naman ganun kalala. Kung ikukumpara dun nga po sa kay Joelyn, dun sa nangyari po sa kanya. Ayan. Wala na po magawa. Pero, may mga araw po na iyak ako ng iyak. Sabi sa akin ng mister ko, wag na daw akong pupunta dito dahil parang lalo hindi ako makaka-move on, wag na daw akong tingin ng mga picture. Siguro darating po yon, pero parang hindi ka agad-agad, hindi pa sa ngayon. Yun nga po, meron akong nakausap, 3 years na po nawala na yung anak niya, 15 years old naman daw po, sa kidney rin po yung ikinamatay. Ay hanggang sa ngayon daw po, siya daw po ay naiiyak. Ayan. Pero syempre, kailangan kasi nandiyan yung anak kong bunso, kawawa naman. Pero minsan parang gusto kong bumigay, gusto kong humiga, gusto kong nakaganyan lang ako. Parang gusto kong bumigay ko ano man po yung nararamdaman ko, parang pinanghihinaan po ako. Ayan. Na naiiyak yung mister ko, wag daw kasi mandog pa daw po sila. Ayan. Kaya kailangan maging matatag. Kaya nababanggit ko lagi sa video, lahat po tayo may iba't ibang pagsubok. Iba't ibang istorya lang po tayo ng buhay. Alam ko, kaya ko po ito, malalampasan ko po ito. Kaya din po niyo yan, malalampasan po ninyo po yan, kung ano man ang mga pagsubok. Ayun, at saka kung ano man yung mga pinagdaanan ng anak ko, iniisip ko na lang, mabait talaga yung anak ko eh. Matulungin po yan. Kagaya ko din yan. Pero syempre, depende minsan sa tulong. Kasi minsan may labis-labis na. Kailangan lagi tayong balance. Tapos tayo po ay ingatan nga po natin ang ating kalusugan. Yan, di na ako natapos dito. Pero tingin ko, matatagalan ako matapos dito. Dahil napakadami po nito. Kasi pinangako ko din po sa anak ko na nung nabubuhay pa nga po siya, na lilinisin ko po ito. Mangyari, magulo po ito. Na hanggang sa ngayon, medyo magulo pa rin. Pero inayos ko na po yan. Kasi, pinagalitan ko nga po yan. Sabi ko, anak, hindi ka malang naglilinis ng kwarto. Ako pa rin na maglilinis. Pinagalitan ko po yan na nabubuhay po siya. Kasi, yun nga po, walang ginawa po kundi magdudot-dot ng cellphone. Mag-TikTok, magkulong po dito. Mag-order po yan. Ang taga-receive, hindi ko alam kung ano mga pinag-order, pero sa akin ang bayad. Ako sa akin kukuha ng pambayad. Hindi ko alam kung ano po yung mga ino-order po niya. Kasi ang alam ko lang talaga, siguro okay lang, siguro ano po, ang order niya yung mga gamit niya sa school or kaya damit. Pero hindi ko alam na umu-order din po siya ng mga kung ano-anong pagkain, na lalo't mga inchik ang sulat, hindi naman maintindihan kung ano nakalagay po doon. Ayun, yun po ang hindi ko akalain na iinom siya ng mga gano'n na hindi naman niya nalalaman ang ibig sabihin. Ayan, napakasakit po, pero alam ko makaka-move on din ako at kailangan ko mag-move on dahil nga po sa aking anak na bunso, ay sa mister ko na naandyan. Kasi alam ko po sa amin, kasi ako po yung sa amin eh. Ako yung nagdadala sa amin. Kaya hindi ako pwedeng bumigay, hindi ako pwedeng anong mangyari sa akin kasi kawawa po yung mag-ama ko po. Kaya kailangan laban lang sa hamon ng buhay. Ganun po talaga ang buhay. Sabi po ng mister ko, kung hindi man siya sa karamdaman, sa ibang pamamaraan, sabi po niya, na hanggang doon na lang daw po talaga yung aking anak. Wala po kaming magagawa kasi yun talaga ang inano ng Panginoon. Yan, kaya wala na talagang magagawa. Kahit ilang drum na akin naiiyak, sumakit na ang ulo ko, ilang banig na ng Biogesic ang aking ininom sa sobrang sakit ng aking ulo, hindi naman babalik na ang buhay ng aking anak. Yan, kaya wini-wish ko na maging masaya siya kung nasaan man po siya. Pero talagang wala pa sa isipan ko. Nagtatanong ako sa aking anak na bunso,
Parang kung sira, sabi ko, anak, tingin mo, nasa na ngayon, kaya ngayon si ate? Ano kayang ginagawa ni ate ngayon? Yan. Tapos, marami rin po ako mga natuklasan na ginagawa po niya sa, yung mga ginagawa pa po niyang iba na hindi ko inaasahan. Yung tipo na, ano ba? Yun nga po yung nagbebenta, kung ano-ano mga binenta, nagbenta rin pala ng vape, yung mga ganon, na alam ko na hindi siya nagbe-vape, yung mga ganon. Tapos, yung nagtinda ng mga pabango, mga pasalubong, ayan. Dati may mga pasalubong kami, pero may tindera ako at hindi ko para pagtinday ng aking anak. Dahil nga po sa parang feeling ko, yung mga hindi ko naranasan gusto ko ibigay sa aking anak. Kaya hindi ko gagawin yun kasi ako po yung bata pa lang po, kasama ko ng nanay ko sa Divisoria, nagtitinda po kami sa bangketa, sasakay po kami sa truck, magbebenta po kami ng gulay, pero yung gulay na yun tanim namin sa Batangas, tapos dadalhin sa Divisoria, maglalatag lang po kami ng pinakasako, tapos uwi kami gabing-gabi na, tapos wala na po kami kasi probinsya po yun dati. Pagdating ng mga parang alas 5 ata, wala na mga tricycle, ganon, nauwi kami mga 9, 10, ganyan. Minsan pinakagabing-gabi na 11. Naglalakad kami, tatawid kami sa tulay, yung mga ganun. Ayokong pagdaanan yun ng aking anak. Kaya kumbaga ako, gagawin ko lahat para sa aking anak. Yan. Kaya, kumbaga ako magsasakripisyo. Yun nga po. Kaya kaso lang, nagulat po ako doon sa mga ginawa ng aking anak na hindi ko inaasahan. Na ang daming mga sinabi sa akin nung araw na burol nga po ng aking anak. Pero wala na po yun. Tapos na Ayan na Na-stress na yung aking anak. Ang dami yung mga pagsubok na pinagdaanan. Kahit naman magalit ako ngayon, hindi na mababalik ang buhay ng aking anak. Kagaya po ng sinabi ko doon sa taong yun. Kung nabubuhay ang anak ko, magwawala ako sa nalaman ko. Pero dahil sa wala na po siya, wala na rin ako magagawa. Para magalit ako. May nagsasabi sa akin, idemanda mo, puntahan mo doon, bumalik ka sa barangay. Kasi isang ano lang po yun. Ay, kumbaga, pag sa DSW, sa yung ano po ng mga kababaihan yun. Once daw naalaman na gano'n, kinakampihan ka agad once na may mga pananakit, yung mga gano'n, mga abuse. Yun, kumbaga kulong daw ka agad. Sa isipan ko, yung taong ito, bagamat gumawa ng ano sa anak ko, naisip ko, siya rin naman magdadala nun. Ayan. Baga mapalad siya at nagkaroon siya ng naloko na kagaya ng anak ko na naloko. Kasi ngayon sabi ko nga sa anak ko, anak, hindi ka mahilig sa pogi. Kasi ang daddy mo dati, kaya nagustuhan ko talaga, unang-una, ang pogi talaga sa pamilya nila, siya ang pogi, artistahin nga dati, at saka macho, malinis, mabango, yung mga ganon. Hindi ka mahilig sa mga ganon, Yun po nga po, kaya ang naasahan ko, ganon na po siya. Kailangan mabait, yung mga ganon. Pero hindi namin inaasahan, kaya nagtataka kami, anong nagustuhan mo dyan? Kasi kahit ako dalaga, hindi ko magugustuhan, yung mga ganon. Baga mapalad siya at nagustuhan siya ng aking anak. Kaya lang, hindi siya naging mabuti para sa aking anak. Yan, nilubos-lubos niya na hinihingan niya, pero yung anak ko, estudyante pa yon. Kumbaga siguro, nagtitiis siya para sa kanya. Pero ang binibigay ko po dati, kasi nga po, gusto ko mabili yung lahat ng gusto po niya. Sa isang araw ay 5,000 pesos. Lalo na yung first year po siya, first year college. Yon. Tapos, tinutulungan niya ako dati na mag-reply, yung mga ganon. Ang binibigay ko sa anak ko, every month ay 20. Bukod pa yung everyday na pasok niya. Yung po pala ay pumapasok ng walang pasok, yung pala online. Pero pumapasok po siya, tapos gumagawa sila ng pasalubong. Tapos, yun nga po, ang sabi ng tao, ay ko, ba't mo ginawa sa anak ko yun? Ba't pinagtitinda mo siya sa school? Ang sabi, kailangan daw nila ng sideline. Yung anak ko, sa ganung kalaking halagang pera, hindi na kailangan ng sideline. Ayan, hindi na lang ako hindi na ako na-hybrid kasi may pag-ugali din ako na sumasakit yung dibdib ko. Kaya parang kinukontrol ko ang aking emosyon, ang aking galit. Dahil baka kawawa naman yung maiiwan yung anak ko. Yung anak kong bunso. Yung mga pinagdaanan namin na talagang sabi ng mister ko ay huwag mo masyadong didibdibin dahil may isa ka pang anak. Kumbaga, kung si Joey lang nag-iisa kong anak, siguro nakalupaypay na ako. Hindi na ako nagbibideo. Nakalupaypay na ako na isip ako ng isip, baka nakurong-kurong na.
Or kaya po, yun nga po, sabi nga po nila, once na ikaw ay sobrang stress, lalong nagtitrigger daw po yung diabetes. Yan, marami na akong kakilala rin na ganun ang pangyayari. Bukod sa nasaksihan ko sa aking bunso. Yun nga po, na marami din akong kakilala na ganun ang istorya niya, na naging pasaway yung isa sa pamilya, tapos nagkaroon din ng diabetes yung anak, parang, ay yung magulang, maraming mga istorya. Kaya, kumbaga, hindi ako pwedeng maging ganon. Kasi nga po, gawa ng meron pa akong anak. Nandiyan din ang mister ko. Mabait naman po yung mister ko. Nandiyan po siya nakasuporta. Kaya kailangan tatagan ko po. Ayan. Ngayon, nalagay ko na po ito sa cabinet na mas lamang po yung daldal ko kaysa sa kilos ko.